babaeng bus driver, yan naman ang panukalang solusyon ng MMDA sa kabi-kabilang disgrasyang kinasasangkutan ng mga bus. Paniwala kasi ng ahensya, mas ligtas kapag babae raw ang may hawak ng manibela. Kaya ang alok nila sa mga kumpanyang kukuha ng mga lady bus drivers exemption sa number coding. Nakatutok si Steve Dailisan. Ubus na raw ang pasensya ng MMDA sa mga pasaway na lalaking bus driver. Madalas na nga raw silang masangkot sa aksidente sa kalsada dahil sa wala sa lugar na pagiging agresibo sa pagmamaneho, mahirap pa raw pasunurin ang mga mamang driver sa batas trapiko. So ang purpose po natin dito is safety. Safety. Because of the recent mga aksidente involving reckless male drivers. Hindi naman ho natin nila lahat, pero ang studies, napakarami na po. Kung datos ng MMDA ang pagbabasihan, mas mababa ang bilang ng mga babaeng driver na naaksidente. Noong nakarang taon, higit 3,000 babae ang nagtamo ng serious injuries habang halos 10,000 naman ang lalaki. Halos 300 lalaking driver din ang namatay habang 60 babaeng driver ang nagbuwis ng buhay. Madalas, ang mga babaeng driver rin daw ang binabangga. Gayunman, hindi rin naman malinaw sa datos kung gaano kalaki ang labang ng kabuang bilang ng mga lalaking motorista kumpara sa bilang ng mga babaeng nagmamaneho. Yung unang tanong dyan, Chairman, paano pag sila yung in-employ, paano pag buntis? At saka, Iba naman yung health reason. So that applies also to other occupations. Yung police na female, yung teacher na female, di ba ho? Yun naman po ginagawa na ho. Ngayon meron na tayong batas po tungkol dyan. Aminado ang MMDA na wala silang kapangyarihan para direktang pag-utusan ng mga bus operators na tumanggap ng mga lady bus drivers. Pero dahil desidido ang ahensya na ipatupad ang panukalang ito, handa raw silang magbigay ng insentibo para sa mga susunod, gaya halimbawa ng pagbibigay ng exemption sa number coding scheme. Sumulat na si MMDA Chairman Francis Tolentino sa LTFRB para gawin itong patakaran sa mga kumpanya ng bus na dapat 50% sa kanilang mga driver ay babae. Kung mga lalaking bus drivers ang tatanungin, wala pa rin daw hihigit sa diskarte nila. Wala po siguro mangyayari babae. dahil? Babae, mahina ang loob eh. Baka mahirapan ng babae. Hindi naman kasing lakas ng babae ang lalaki. Bukas ang ilang bus operators sa panukalang ito pero higit pa rin daw sa kasarian ang kakayahan sa pagmamaneho ng mahahabang bus ang kanilang tinitingnan sa pag-iempleyo ng kanilang mga tsuper. Ano ba ang experience nila? Diba? Titignan din namin kung anong credentials meron sila. Ano bang, saan na ba sila nagmali? Steve Dailisan, Nakatutok, 24 Oras. Patuloy pa rin ang malakas na ulan na nabuhos ang ulan sa 10 bayan sa Western Samar. May mga kalyeng hindi na madaanan dahil sa taas ng tubig baha. Parado rin ang gumuhong lupa ang iba pang kalsada dahilan para hindi rin makadaan ang mga sasakyan. Puspusan ang trabaho ng DPWH para ayusin ang mga sirang daan. At dahil hindi pa rin tumitigil ang ulan, posibleng bukas pa raw matapos ang pagsasaayos sa kalsada. Kahanga-hangang kwento ng isang retiradong nurse sa La Union. Inaampon po niya at inaalagaan yung mga asong inabandona ng kanilang mga dating amo. At sa dami ng mga asong abandonado, umabot na tuloy sa 6 na po ang kanyang alaga ngayon. Nakatutok si Lala Roque. Itinuturing ang aso na man's best friend, pero para kay Lola Hermelina Orodio o mas kilala bilang Manang Meli, higit pa sa kaibigan ng turing niya sa mga ito. Retiradong nurse siya mula sa Amerika. Ngayon, mga aso na ang pinagbubuhusan niya ng kalinga. Mahigit 6 na pong aso ang kasama niya sa bahay. Mga asong inabandona ng mga dating amo. Imbis na ibenta raw ng mga kapitbahay ang mga alagang aso na ginagawang ulam o pulutan, binibili niya at inaampon ng mga ito upang alagaan. Dahil nagtaas na ang presyo ng dog food, madalas mga tinadtad na gulay tulad ng kamote at mga patapong prutas ang pagkain ng mga alagang aso. Noon, puro dog food pagkain at saka NFA. Ngayon, nagsisimot na ako ng mga pagkain ng aso ko. Ayaw ko lang silang magutom. Ginagamot din niya ang mga asong may sakit, tulad ng isang ito na putulang paa. Sana raw may taong may magandang loob na magbigay ng mga gamot tulad ng pagbakuna ng anti-rabies sa kanyang mga alaga. Pakarin na lang ta, masyang karot ka rin kita asasong awan ti ko ha. Pagbiagda kasi ay.
Ore nagtutudo, ay nagtagal kalintod doon ako Nagpakpakan. May libingan naman para sa asong pumanaw na. At kahit ano pa raw ang isipin ng iba, para kay Manang Meli. Happy ako dito. Kahit nahirap ako, at least satisfied mga aso. Yung mga napapakain ko. Lalaro kinakatutok, 24 oras. Up next, Charisse on Glee. Kailan kaya ulit? At bida sa Dwarfina na si Heart Evangelista, makakapanayam live sa mismong set nila. Dito lang yan sa 24 oras.